Sa Katoliko, sinasabi ng ating Panginoon, ito ang aking katawan at dugo. Totoo na nagiging katawan at dugo ang alak at tinapay na nasa altar. Ito ay sa process ng transubstantiation, ang tawag po doon. Transubstantiation. At ito ay hindi nagagawa sa ibang relihiyon. Bakit kanyo? Sinabi ni Jesus sa mga tao, "Walang pwedeng lumapit sa akin kung hindi siya ihahatid ng amang nagsugo sa akin, at ako ang magbabangon sa kanya sa huling araw." Nasusulat sa mga propeta, tuturuan nga silang lahat ng Diyos, kaya ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lumalapit sa akin. Wala ngang nakakita sa Ama liban sa Kanya na galing sa Diyos. Siya ang nakakita sa Diyos. Talagang sinasabi ko sa inyo, may buhay na walang hanggan ang naniniwala sa akin. Ako ang tinapay ng buhay. Kumain nga ng mana sa ilang ang mga ninuno at nangamatay pa rin. Narito naman ang tinapay na pumapadaog mula sa langit, upang huwag mamatay ang kumain nito. Ako ang tinapay ng buhay na pumanaog mula sa langit. Kung may kakain ng tinapay na ito, mabubuhay siya magpakailanman. At ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman, alang-alang sa ikabubuhay ng mundo. Hello, isang mapagpalang araw po nawa ang sumaatin. May 8 at wala pa ring usok na puti. Kagabi ay medyo napuyat po ako sa pag-iintay. Dito po ako sa labas ng kwarto namin natulog dahil inaasahan kong masasaksihan ko ang paglabas ng usok. Ano mang kulay ito, itiman o puti. At ang aking misis ay doon sa kwarto kasi ayokong makaabala sa kanya dahil may trabaho siya kinabukasan, may pasok siya ngayon. Baka pag ako'y nanonood ng news ay ako'y mapagalitan at mapuyat siya. Pero ako'y paghiga ko doon sa aking higa ang karton, ay nako, diretso ang tulog. At paglabas ng aking asawa ng madaling araw ay sabi niya, itim pa rin ang usok. Siya pa rin yung nakasaksi ng usok. Hindi ako. Ako na naghanda, nagkape, ayan, sarap ng tulog. Para akong si Pedro na sinasabi ng ating Panginoon na hindi ka man lang ba makakapagpuyat? Ganon po yung aking naranasan. Siguro, yung mga sunod-sunod na puyat ay hindi kinaya, kaya sarap ng tulog ko talaga kagabi. At yun ang hindi nabibili hindi nabibili yung masarap na tulog. Yun yung hinahanap ng maraming tao, yung masarap na tulog. At kapag tayo may kapayapaan, ay talagang masarap ang ating tulog. Kalimutan muna natin ang mga alalahanin. Ang mahalaga, maipahinga natin ang ating katawan para sa paggawa sa kinabukasan dahil ang ating katawan ay templo ng ating Panginoon. Sa ating banal na ebanghelyo ngayon, maririnig na sinasabi ng ating Panginoon, ito ang aking katawan ay inyong kainin at ito magbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. At mga kapatid, dito na iskandalo ang mga tao noon. At sinasabing, ano kami gagawin mong aswang? Marami ang tumalikod. Cannibal, ganyan. Marami ang tumalikod sa ating Panginoon. Maraming na iskandalo. At sa bandang unahan pa nitong gospel na ito ay sinabi na niya sa mga alagad, kayo din ba'y tatalikod sa akin? Pero dito muna tayo sa part na ito na sinasabi ng ating Panginoon na malibang kainin niyo ang aking katawan, inumin ang aking dugo, ay hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kailangan tanggapin natin ito. At dito nga, ito yung kaibahan. Ito, take note. Ito ang kaibahan ng Catholic kesa doon sa mga other religious affiliation. Doon sa ibang sekta. Sa Katoliko, sinasabi ng ating Panginoon, ito ang aking katawan at dugo. Totoo na nagiging katawan at dugo ang alak at tinapay na nasa altar. Ito ay sa process ng transubstantiation, ang tawag po doon. Transubstantiation. At ito ay hindi nagagawa
sa ibang relihiyon. Bakit kanyo? Meron silang pagdiriwang na katulad nito na tinatawag na Santa Cena. Sa iba naman, sa mga Protestant ay ginugunita din ito, pero hindi ko alam ang tawag sa kanila. Sa iglesia kasi yung Santa Cena. Pero yun ay paggunita. Yung simbolo, ginugunita lang nila. Yung kanilang ginagawa ay simbolo. Unlike sa Katoliko, ito mismo yung nagiging katawan at dugo sa bisa ng transubstantiation at sa bisa ng ating pananampalataya. Yun yung kaibahan natin. At mga kapatid, hindi lamang yung isang beses na obligasyon ang dapat nating gawin na tumanggap. Dahil obligasyon bilang Katoliko na tumatanggap ng banal na pakikinabang sa loob ng isang linggo. At hindi lang yun, mas maganda po, as much as possible, everyday. Ang sarap sa pakiramdam ng araw-araw ay sumasa atin ang katawan ni Kristo. Mga kapatid, mararamdaman natin yung kagaanan ng loob, pagpapatawad, yung pahaba ng pasensya, mas lalo tayo nagiging pasensyoso. Yung mga bagay-bagay na maliliit na bagay na dapat ay napipikon na tayo, dapat ay napupundi na tayo, pero nagagawa nating magpasensya kung araw-araw natin tinatanggap si Kristo. Sabi ko nga doon sa unang mga pagpapaliwanag, yung kung ano yung ating kinakain, nagiging ganun tayo. Kaya kung araw-araw natin tinatanggap ang ating Panginoong Jesucristo, hindi man eksakto, pero mas madali nating maisabuhay, mas madali tayong makakasunod sa ating Panginoon. Mga kapatid, sa Katoliko, nagiging katawan at dugo si Kristo. Life is beautiful. God bless us all. Ng tao di maintindihan, minsan masaya, minsan puno ng dusa. Huwag mabahala, kaibigan ko, pagkat si Jesus nagbabantay sa'yo. Siya ang ating kaibigan, siya ang ating sandigan. Sa Kanya may buhay na walang hanggan. Sa ating puso'y papasukin siya. Habang tayo'y mayroon pang panahon, sarili tanungin, ako ba'y handa na? Ang kong si Jesus dumating ngayon, sa Kanya ako'y magkakasama ba? Siya ang ating kaibigan, siya ang ating sandigan. Sa Kanya may buhay na walang hanggan. Sa ating puso'y papasukin siya. Huwag na mag-alinlangan, kaibigan ko. Sa ating puso, sa ating puso, papasukin siya. Siya ang ating sandigan. Sa Kanya may buhay na walang hanggan. Sa ating puso'y papasukin siya. Sa ating puso'y papasukin siya.